Yon, okay na? Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ngayon pong hapon ay may makakasama tayo. Oo, na isang abogado at doktor. Oo, ha? Mga kababayan, sa Doctor of Civil Law at seasoned practicing lawyer. Ako, grabe ito. At Gawad Manileño Awardee noong 2023. Opo. Natatanging Manileño sa larangan ng kasanayan sa batas. Kaya itong mga makukuha nating mga opinion dito, sigurado, hindi ho yung tulad ng mga tulad nila Empoy, ano? At syempre, nako, bukod doon, kilala rin bilang Pinoy Street Lawyer. Walang iba kung hindi si Attorney TJ Jimenez. Katabi natin. Attorney, magandang hapon. Welcome po sa Bengador. Yes. Magandang hapon po sa inyong lahat. First time sa Bengador. Salamat. Thank you for having me. At syempre, nandito rin si Col. Hapon, umaga at gabi. Bilyong-bilyong. And ako po ngayon din kasama po sa Bengador ng Bayan. Ako po si Biyahe ni Koy TV ang sinisigurado. Ang mga may sala ay walang takas kapag andito na ang Bengador ng Bayan. Yol. Oh no, Ako na raw po pala. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ako, si Nyolo, ang isa sa mga Bengador. Bebengayin po natin ang mga fake news na kumakalat ngayon. Dahil kami ang apoy na susunog sa inyo. Ayun na nga. Teka muna. Babanat muna ako. May bagong kalaban na dapat benggahin. Siyempre, Yung isang tao na naiipit na. Mukhang ibinenta na ang kaluluwa sa mga Duterte. Aray ko po. Ano masasabi nyo dyan? Ako na gusto magsalita. Mas matindi to, partner. Bakit? Sige. Attorney. Matindi to. Panatan mo. Alam mo bakit? Mm. Wala nang takas ang mga magnanakaw ngayon. Lalahat-lahatin na nila to. Mm-hmm. Sususugin na sususugin to. Susulitin na susulitin dahil the only way na makatakas sila kayo sa mga katarantaduhan nyo sa gobyerno, ilaglag si Pangulo. Yun na lang siguro yung nakikita nilang pag-asa para makatakas sila. Pero hindi lulusot yan. kaya nga, halatang-halata na po, ginagamit na po ni Mr. Ko ang kanyang huling baraha. Ay, pero may nalaman ako dyan. Go, pare. Alam nyo ba na may emisaryo ito? Sino? May intel ako. Pero later, I will tell you guys, no? But please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel sa lahat ng mga platform na kasama niyo po kami. At tumutok dito sa aming mga ginagawa, lalong-lalo dito sa Bengador, na talaga naman bebenggahin ang mga mapang-abuso, mga magnanakaw at abusado na mga politiko at opisyal. Kahit saan, hindi namin kayo tatantanan. Parang investigador yun, ah. Hindi, galing yung yung salita na yan, galing yung kay Tito Mike. Teka muna. Kasi nga, etong si Saldico, mukhang nga may sinisiwalat na 100 billion daw. 100 billion daw na inutos daw ni Pangulo para i-insert doon sa budget noong 2025. Maalala natin, nagkaroon ng pagbito naman si Pangulo. 192. 194 billion. 194 billion. Pinito ni Pangulo. Ano yun? Kung ikaw, mag-i-insert ng 100 para nakawin, bakit nagbito ka pa? Attorney. Yan ang ating tatalakayin, attorney. Yan po, tatalakayin natin, attorney. Sa tingin niyo po ba, attorney, si Saldico, sobrang walang iya? Legal eh. Alam po ninyo, no, sa isang demokratikong lipunan gaya ng Pilipinas, ay malaya naman na pwede magsalita kahit sino. Pero hindi porke binibigyan ka ng kalayaan magsalita, kailangan papaniwalaan kadagad sinabi ko. Kaya maganda rin na although sinabi niya na may resibo yung kanyang mga sasabihin, Yes.
Etong mga resibo, ano ba ito? So, Pinost niya, attorney. Pinost Nakapost niya eh. po. ang resibo, kung tayo ay magiging legal naman, ang isang resibo o input, ebidensya, ano ito, hindi lahat ng bagay ay pwedeng proseso ng batasan. Meron tayong tinatawag na testimonial evidence, may tinatawag tayong documentary evidence, Tama. at may tinatawag din po tayong electronic evidence na considered siya as documentary evidence. So, At meron tayong tinatawag na object evidence. So para ito'y pumasa at maging lehitimo. Yan. resibo o ebidensya, kinakailangan alinsunod dito sa panuntunan. Okay. Ngayon, panood ko yung kanyang declaration kanina, mostly ay parang computer generated. Tama. So, listahan So, offhand, kahit naman sino pwedeng ng computer generated, hindi agad-agad yan pwedeng paniwalaan. Lalo na yung nasabi ni Mike, no? Na nasabi mo, nag-insert ng 100 billion pero nagbito ng 194 billion, that's it. So, unless yung ebidensya ay may tuturing natin yung electronic evidence, Tama. hindi pwede. Pero ang isang electronic evidence, ayon sa Korte Suprema, para maging valid na ebidensya, ino-authenticate. Ano ibig pong sabihin ng ino-authenticate? Ito po ay kinakailangan pakita mong malinaw kung saan nanggaling, paano kinuha. So kung halimbawa siya ay may mga text messages at talagang yung text messages niya, hihitin mo na galing kung sino man nanggaling, doon lang pwedeng masabi natin na pwede siyang resibo o pwede siyang ebidensya. Otherwise, baka kwentuhan lang o script. Tama. Attorney, Baka paninira lang. tama. Pwede ganun. Attorney, ito nga po ang problema. Kasi po, ang gusto nating iparating, ito ay, ang ginagawa po ni Saldico ngayon ay hindi naman sworn statement. Di ba po? Opo. At meron nga tayo nakita dati na nag-sworn statement, nagtatago na. Oo. Di ba? Yan si Gutesa. Si Gutesa nga eh. Ako simple lang palagay ko, partner. Totoo lang. Simple lang palagay ko, mga kababayan, makinig po kayo. This is a character assassination to the president. It's very clear para sa akin. Ang maganda nito, kung totoo sinasabi ni Saldico, umuwi siya ng Pilipinas, harapin niya yung kaso, manumpa siya. Tama. Di ba? Tama. Hindi yung alam mo, pasensya na, Saldico matapang ka masyado eh. Umuwi ka ng Pilipinas, manumpa ka, saka patunayan yan. Attorney, sa tingin mo? Ako, kung gusto ni Saldico na talagang patunayan yung sinasabi niya, tama naman kayo. Kinakailangan ito ay under oath, para masabi na talagang pinapatotohanan niya. Ngayon, hindi naman porke siya ay nasa ibang bansa, hindi na to pwedeng gawing under oath. Dahil meron tayong tinatawag na pwede siyang pumunta sa Embahada ng Pilipinas, gumawa siya ng salaysay, panumpaan niya at isumite niya siguro sa ICC. ICI. Si Bato malapit. Si Bato malapit na doon eh. Si Bato. Mamaya talakayin natin yan si Bato. I-submit niya doon, mag-cooperate siya. Pero kung ang kanyang magiging basihan ay puro public pronouncement na tila ilang buwan yung nakaraan, bakit ngayon ka lang nagsalita? Kaya bakit ngayon lang? Baka yung negotiation hindi pa nagkakasundo. Tama. Yan ang... baka yung pagbebenta ng kaluluwa, hindi pa lumalapat sa requirements na magiging outcome ng pagtaya niya. Kasi parang si Saldico ngayon, nasa panahon na ngayon ng susugal niya na yung natitirang barahan niya. Nasa bingit na ng ano siya eh. Pero malabo yan na maging state witness sa akin ng palagay. Kasi malabo talaga. Malabo. Ang nasa batas kasi, pwede kang mag-state witness kung hindi ikaw yung nag-a-appear na isa sa mga most guilty. Paano mo naman sasabihin na siya ay hindi most guilty? Siya yung tinuturo na lahat. Ito na lang. Medyo mahirap yun, ito na lang. Ayudahan natin sinabi ng attorney. Saldico, ito na ang pagkakataon mo. Pumunta ka sa embahada, doon ka manumpa, tapos ang gawin mo,
patunayan mo yung sinasabi mo na laban kay Pangulo. Mm. Yun ang tama mong gawin. At least may dito na. Nabanggit na ng isang magaling na abogado. Premiado yan. Premiadong abogado na si Attorney Biker lang, DJ biker Jimenez. lang. Ito na yung pagkakataon mo na patunayan na malinis ka. Pumunta ka ng embahada, uulitin ko. Panumpaan mo yan sa laysay mo. Nang malaman naman namin kung nasan ka. Alam mo, eto lang madagdag ko lang. Eto pong ginagawa ni Saldico, yung sinasabi niya po kanina na gusto niya nang umuwi, ayaw na siya pa uwi, magtago ka, magpakalayo-layo. Isipin mo yung logic, Saldico. Ikaw ba, hindi ka papauwiin dito? Dapat nga nandito ka para maano mo sila Kung nandiyan ka, wala kang pinagkaiba kay Roque. Sususugan kita. Sige, go. Kung talagang gusto nilang hindi ka pauwiin, dapat kinansila na passport mo. Yes! Sinasuwa na siya. Bakit hanggang ngayon nagagamit mo ito? Ano sabi ng Pangulo nakaraan? Di ba? Bakit si Saldico wala? Due process. Due process. Kung pinag-iinita ka ng Pangulo, as katakot-takot na ng kaso, mayroong mga presidente, ganyang ginawa, tinambakan ng kaso para hindi talaga makagalaw. Pero Correct. ikaw, na malaya ka, Saldico. Ngayon, para kang si Roque na mahilig sa umupo sa supa. Di ba? Salita ka ng salita kasi nasa malayo ka, wala kang mapatunayan, hanggang salita ka lang. Gamitin mo na yung uling bara mo, Saldico, kasi etong uling bara mo, na expose ka sa buong Pilipinas na ikaw ang mastermind ng mga controversial ghost project. Correct. Then para hindi ka talaga madali, makikipagsanib ka na sa kampon ng kasamaan at kadiliman. Ayun na nga. Sino yon? Ang mga Duterte. Yun. Diba? Ito lang naman kasimple. Akin opinion ko lang ito. Kung si Saldico, mga kababayan ko, may tumatawag. May tumawag. Sino yan? Sasagutin ko Ako muna, habang boss. may kausap si Boss Mike. Nasa show na kami. May balita ba? Oo, naka-live kami ngayon sa Bingador. May info na ba, boss? Talaga? Naghahakot na si Sara? Allah, eto talaga? Bas-bas na ba hakot? Para sa rally? Sige, boss. Thank you sa info tawagan kita ulit. Ano? Ako tatawag sa mamaya. Ito, ayan may tumawag mga kababayan ko. Si Sara Duterte ay naghahakot na ng mga rallyista. Oh my Gagamitin God. na yung mga ninakaw niyang pera para sa mga tao na mga magrarally sa EDSA. Wala akong puso, hayop ka! Alam mo, etong ginagawa ni Sara Duterte ay chinempo nyo naman yung script nyo. Ang pangit Ang pangit ng script na nangyayari ngayon. Halatang halata na. Noong una, September 21. Ano nangyari? Yung rally. Yung pulburong video, sona ng presidente. Sona ng presidente. Ngayon naman, nalalapit yung rally ng mga religious group at November 30. Sino-sino? Ang JIL, KOJC, INC, at mga demonyong Duterte. Teka muna. Ano ba kredibilidad ng KOJC? Kaya nga Ano ang kredibilidad ng GIL? Tama. Kung yung namumuno sa inyo ay naaakusahan ng samut-sari na mga katiwalian sa gobyerno. Correct. Yung INC. Baka naman nagagamit po kayo. Tama. 'Di ba? Huwag po kayong magpapagamit sa mga demonyo na mga nandyan sa paligid nyo. 5,000 daw kada isang tao ba? Grabe naman, saan nakinuha ang pera? Alam mo, partner, attorney, no? Kaya sila nagkakaganyan, nagkandara pa ngayon. Kasi inumpisahan ni President Marcos yung tinatawag natin na pagbabago na gusto niyang mangyari sa bansa natin. At isa na dito, yung sugpuin yung corruption sa bansa. Nakita ng presidente natin na kung di matatanggal ang corruption sa Pilipinas, walang mangyayari. Correct. Hindi natin matatapos to, maghihirap at maghihirap ang Pilipino. Nung inumpisahan ni Presidente nung SONA, binanatan niya tong mga lintik na ito, eto na.
lumabas na yung totoong kulay Mm. ng mga nagtatago sa likuran na nakabarong. At Kaya- yung paglabas nila, partner, ito matindi. Nakabarong si attorney ngayon. Hindi. Barong na puti. Hindi itim, ha? Mga nakabarong na puti. Nakakala mo yung malaanghel ng boses sa diba? Yung isa, sabi nga, diba? Mr. President. Diba? Yung isa naman, nagsasalita dun sa Kongreso. Pero ito na, partner. Nung binanata ni Presidente Bongbong Marcos yan, naglabasan sila. Unti-unting lumutang ang baho nila. Nung umahon at umalingasaw ang mga baho nila sa mga flood control issues, ito ang pinakamatindi. Para maisalba ang kanilang mga sarili, Yes. kailangan mapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Iupo si Sara Duterte para quits na daw lahat. So, ibig sabihin, may kasunduan na. Yan ang nakikita ng taong bayan ngayon. Tanungin natin si attorney dyan. Diba? Ano ba nakikita mo? attorney. Siguro, meron kasi tayong tinatawag na separation of church and state. Okay. So kung tutuusin, hindi dapat talaga pinaghahalo ang Simbahan, simbahan at politika. ang politika. No? Kaya lang, ito naman, base lang sa mga pronouncements na nakikita ko, lalo na dun sa pronouncement ng INC, ito naman ay intended as a peace rally. Sabi. So yung mga Sabi. ganong bagay, hindi naman din natin pwedeng ipagbawal yan dahil Yes. sa ating saligang batas, meron tayong tinatawag na Bill of Rights. No? Yung Bill of Rights, ito yung mga karapatan ng bawat individual laban sa mga abuso ng gobyerno na ginagarantya. Kasama dito yung free speech at saka yung right to peaceably assembly against redress to call out yung mga redress against the government. Pero ito ay dapat peaceful. Oo. So hindi ang tingin ko dito as long as ito na may hindi nagagamit sa masamang Ayun nga, attorney. purpose o pangpolitika yan Okay lang ay kasama sa karapatan. Ayun Kahit nga po. maging simbahang kaman. Attorney, Okay. ang masama po nagagamit. Kanina lang po, ayon sa Inquirer, may namataan na po na ng mga nagtatanim ng mga pampasabog, Ayun ang nahuli yun ang po ng hindi na, ating mga kasundaluan. yun ang Ay hindi talagang naman nagagamit tama. talaga. Yun ang hindi Kaya tama. attorney, the last time na peace rally nitong isang malaking organization na to, itong INC, nagkaroon sila ng peace rally, tama, sa Luneta, and I think nahaluan ito ng isang propaganda ng isang politikong nanalong senador na ginamit yung pagkakataon na yun upang bumanat doon sa gobyerno. Pero alam mo, sa tingin ko, pagod na ang tao sa EDSA eh. So, kahit siguro ilang rally yung gawin, sa dulo, dapat ang ating taong bayan ay maintindihan na ang pagbagsak ng isang pamahalaan ay pagbagsak din ng taong bayan. Correct. Tama So, yan, ang attorney. tagumpay ng isang pamahalaan ay tagumpay rin ng taong bayan. Tama. So, dapat magnilay-nilay lamang. Mm. At tignan natin, lalo na kung ikay isang inosenteng individual, Mm. may nabalitaan kang ganitong pagtitipon, Mm. kailangan alam mo na hindi naman ikay gagamitin lang. Mm. Dahil, again, karapatan mo yung magreklamo, pero hindi dapat ito lalabag sa batas. Yun, Kaya nga kaso nga, attorney, tulad ng nangyari noong nakaraan, na nagkaroon ng marahas na demonstrasyon, na uwi sa batuhan, paninira ng mga gamit sa kalsada, at paninira na rin ng mga establishmento at nagninegosyo. Kung mauulit-uli yung ganyang klase ng pamamaraan ng pagpoprotesta, kasi, attorney, kung pagdadasal lang, pwede naman tayo sabay-sabay magdasal sa kanilang mga bahay o sa ating mga kanya-kanyang mga simbahan. Pwede yon. Ngayon, dahil nga gusto nila ipakita yung medyo Extreme. na kanilang paniniwala at pagkadismaya sa gobyerno, kaya magtitipon-tipon sa isang lugar. Di po ba? Ngayon, kung yun ang pamamaraan nila, ako'y nagtataka bakit kailangan 3 araw pa. Kung pwede namang gawin sa isang araw ang pagdadasal. Baka nag-aayuno. Kasi sabi nga ng iba, wag daw paulit-ulit nagdadasal, baka makulitan. Hindi to pa rin yung pagdadasal. Yung hinihingi mo, yung dinadasal mo. Di ba? Ano yun? 3 araw na uulit-ulitin natin yung pagdarasal? May tanong ako, ano ba pinagdarasal nila? Kapayapaan o pagbaba ng Pangulo? Yun na nga yung adhikain. Wag na nating bulahin yung taong bayan. Ang nais talaga netong grupo na ito ay mapababa si Pangulo. Makikita naman natin sa mga post, sa social media ng mga makakaliwa na yan, makakaliwa sila, dito tayo sa kanan. Liwanagin ko lang.
Hindi ko naman sinabing makakaliwa sila, yung kilala nyo yung ganon. Hindi naman lahat panig sa kanila yung ganon eh. Oo, tama. Di ba? So ngayon, yung mga makakaliwa na yan, ang ginagawa ay talagang manira na manira at lituhin ang taong bayan sa pamagitan ng mga mali-maling impormasyon na nilalabas nila sa kanilang mga platform at lumalabas sa bibig kapag sila'y nagpapaliwanag sa mga taong naniniwala sa kanila. Hindi kasi natin basta-basta mapaniwala yung mga taong nakatanim na eh. Yung kanilang paniniwala doon sa mga tao na tayo, alam natin na talagang sila ginagamit at talagang minamanipula ang isipan at damdamin, nililito ang mga isip, ganon. Kaya Tingin mo. dito papasok yung edukasyon. Yan. At dito papasok yung paglaban sa fake. So, At kasi papasok yung Bengador. Ayan. Tama naman Siyempre. na penggahin niyo yung mga kailangan lang talaga magnilay-nilay ang ating. Tsaka, attorney, tama yung sinabi mo, ha. Pagbagsak ng gobyernong to, ang mahirap, babagsak tayo, putik, kay Sara Duterte, nga. Pero alam mo, majority naman sa mga Pilipino nakikita ko Oh, na natuto na sa mga nakaraang mga pangyayari na tulad ng binabalak ng mga to. oh. Nakita nyo nung nagkaroon ng EDSA 1 pinalayas, pinatalsik si Pangulong Apo Lakay. Tama. Ano nangyari? Bumagsak ang bayan natin. Bumagsak ang bayan natin. Because Apple lang I Mm. said, 20 years from now, sabi niya doon kay Cory Aquino, babagsak ang ekonomiya ng bansa. Pumasok ang sandamakmak na droga noong panahon ni Cory. Sorry sa iba. Kung may tamaan, pasensya na kayo. Totoo yan. Kasi nung panahon ni Apple Lakay, kapag ikaw ay isang drug lord, tutukin. Firing squad. Firing squad. Di ba ginawa niya yan sa isang Chinese? Oo. Si Limsing. 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 Si Limsing, pinaring squad. Oh. Pinaring squad ba yun o lethal injection? Firing squad, oo. firing squad. Firing squad yata, firing squad. Pero nung pumasok yung Aquino administration, sorry sa mga dilawan, real talk to my man. Anong ginawa? Nangyari. Ayun na. Dumami na ang droga. Nandyan na, marijuana, shabu, cocaine, marami pang iba. Kasama na pati opium. Kasi uso sa... Nagkaroon kasi tayo Ayan. ng Universal Declaration of Na- Human Rights. Kaya Oh. pinawal na yung mga shoot to kill or yung mga nabago na rin yung batas. Pinatotohanan niya ng isang artista na gumagamit siya. Noong panahon ni Cory, dumami na raw ang droga. namatay na yun eh. Sunod na natin. Nung inagaw ang kapangyarihan ni Gloria kay Erap, meron bang nangyari sa atin? Wala. Yumaman ba tayo? Hindi. Ano sabi ni Chavit? Laganap ang alin. Illegal na sugal. Oh. Hindi siya kumuha, sabi pa nga niya. Kung yun naman pala yung inano ninyo, ginawa nyong issue kay Erap noon, bakit ganun din ang ginawa ni Gloria noon? Sabi mismo ni Chavit yan. Tama. Diba? Ginamit mo para mapababa sa kanyang posisyon sa pwesto sa Malacanang si Erap dahil sa illegal na sugal. Tapos pinalaganap din pala. Ay, alay ba yun? Huling-huli. Weteng. Huling-huli sa bunganga ni Chavit. Nung panahon ni Gloria, maraming mga ino-offer sa akin, na illegal na weteng. Tama. Pero hindi ko tinanggap, Oo. di ba? Nilaglag niya mismo si ano. So ngayon, ano ngayon ang ating gagawin sa mga ninanais nila ngayon? Napabagsakin uli ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Ako isa lang. Gusto kong payuhan yung mga kababayan natin. Hmm. My dear Filipino people, kalab ko po kayo nakikinig sa amin. Kayo po ay matatalino. Tayo po mga Pilipino ay matatapang. Pero this time, piliin po natin ng ating puso at tignan po natin yung nangyari na nakaraan at kung mauulit po ito ngayon, saan po papunta ang bansang Pilipinas? Sususugan ko yung sinabi mo. Susugan mo, boss. Susugan ko. Dito na natin masusubukan kung ang Pilipino, mga kababayan nating Pilipino ay natututo ba talaga o mananatili na lang talaga mga uto-uto at bobo na nagpapadala sa mga propaganda ng mga gusto at nais umagaw ng pwesto. Halatang halata po kasi sa panahon na to,
na kaya po nila gustong pababain ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil gusto ho nilang maabsuelto sa lahat ng pagnanakaw na kanilang ginawa sa pondo at pera ng taong bayan. Ano po ay magising na, matauhan na, dapat na po tayong manindigan na ang administrasyon pong ito ay papunta po sa tama at sa maayos na daanan. Eto na naman, papasok na naman ang mga nagbabayad sa inyo. At dadami ng dadami. Babayaran kayo hanggang 5,000. Sasama kayo sa rally. Pagkatapos ng rally, magtagumpay at hindi, magsisisi kayo. Sisisihin nyo na naman ng gobyerno. Minsan, mga kababayan ko, sisihin din natin yung sarili natin. Sa pagpayag natin, sa mga ginagawa sa atin o mga pagsusuhol. Tulad yan, kapag may eleksyon, binoboto nyo pa rin. Tama. Tapos mananawagan kayo, magbitiw. Diba? So mga kababayan, matuto na tayo. Ito lang sasabihin ko at sisiguraduhin ko. Nagkaroon na tayo ng isang matinong pangulo mula nung nawala si Apo Lakay. Hahayaan pa ba natin na mawala ito? Tama. Nakikita niyo naman, ikukumpara ko uli. Si Sara Duterte at si Pangulo. Si Pangulo tumutulong sa nabahan na lindol. Si Sara Duterte, Nagsiswimming. Nagsiswimming. Nagpa-party. Party. Party. Si Pangulong Bongbong, ayun, pumunta sa Korea, nag-uwi ng sandamakmak na bilyon. Investment. Si Sara umalis ng bansa Nagchismis. at naghakot ng pera natin para gastusin doon. Tama. Nagkakakot siya ng dinadailan pa ang OFW na nalulungkot daw ang OFW kaya siya nagpupunta bilang papasahin niya daw bilang binibigyan ng pag-asa. Yung pala, hinahanapan niya lang ng bansa ang tatay niya na nakukulong ang itlog na korduroy sa ICC. Paano mo naman masasabi na pinapasaya mo kung sarili mong bansa, sinisiraan mo? Tama. Pati yung tulay na walang kamalay-malay, dinamay mo. Tama. Kasi gustong-gusto ho nila mga kababayan na kapag nakakapanira ho ang vice-presidente ng bansang itong Pilipinas na si Sara Duterte ay tila ho ba pinapalakpakan pa ho ng mga kapwa natin OFW. My dear overseas Filipino worker, kayo po ang bayani ng ating bayan. Kayo po ang isa sa mga nakakatulong sa ekonomiya natin. At aminado po tayo doon. Saludo po kami sa inyo. Ngunit, gusto ko pong sabihin sa inyo na maging timbangin nyo ho ang lahat ng sinasabi. Huwag po tayong tumingin dahil sikat ito, vice-presidente ito. Tignan ho natin kung anong plataforma at nagawa niya sa bansang Pilipinas na nakinabang po kayo. Tama. Tsaka nga pala, gusto ko lang idagdag, sususugan ko rin si Boss Mike at si Biyahe ni Koy. Ang pagpapalit po ng gobyerno, hindi po yan parang t-shirt na inubad mo, tapos diretso lakad ka na. Hindi po ganon. Kapag nagpalit ka ng t-shirt, lakad na naman kahit saan gusto po mo. Hindi po ganon. Kailangan muna maligo. Maligo ka muna. Maghilod. Maghilod ka muna. Alisin mo yung mga dumi. Pero yung papalit sa'yo, sila ang dumi. Paano naman po tayo niyan ahon? Kitang-kita nyo naman po, na-experience na natin ang pamilya Duterte. Ano bang nangyari? Anong pagmamalaki? EJK? Pogo? Dolomite? Anong pagmamalaki Na natin? puro naging problema. Problema at bangungot hanggang up till now, we are still having this problem. Correct. Attorney, what's the legal matter about that? Ako, sasabihin ko lang simple. No? Ang ating saligang batas ay malinaw. Sinasabi rito, we are a government of laws, not of men. Yeah. So, kailangan po natin sundin ang proseso ng batas. Hopefully, makasuhan ng dapat makasuhan at sana naman hindi lamang yung maliliit na tao. Dahil I think yun ang kaya nang gigigil ang taong bayan kasi sa ngayon wala pang nakakasuhan. Pero sinabi naman ng Pangulo at ng ICC na bago mag-Desyembre ay may resulta na. Sa tingin ko talagang kailangan pong masampulan. Maliit at lalo na yung malalaki. Attorney, may tanong po ako sa inyo. Sangayon po ba kayo? Kasi po para po sa akin, tama rin yung sinabi ng Pangulo na baybayin maigi para hindi tayo mag-fail sa pagkakaso. Kasi po, gaya po ng mga nakaraan, ang dami pong kinasuhan. At kita niyo naman po, nandyan pa, naging senador pa yung iba. Sa tingin niyo po ba, Attorney,
Tama po ba yung sinabi ng Pangulo na baybayin natin maigi ang pagkakaso bago tayo... sige po. Oo, madaling magkaso kasi. Kahit Yes. sino pwede nating kasuhan. Pero since we talk of a criminal case, sa mata ng batas, ang level ng evidence na kailangan para maging successful ang isang prosecution ay yung tinatawag nating proof beyond reasonable doubt. Ibig Yes. sabihin, walang kaduda-dudang guilty, walang kaduda-dudang may kasalanan. Tama. At para ma-achieve mo yung ganitong level, hindi pwedeng mabilisan. Tama. So, tama yung kinakailangan na susugin mabuti at kaya nga ang ating law enforcement ay kailangan na ang ating investigation kinakailangan malinaw. Kaya nga, hopefully si Ombudsman Remulla na nagpa-practice din before ay talagang matutukan niya ito. Ako may mga cases akong nahawakan sa Tandigan Bayan. Ang isa sa nakikita kong problema doon ay iba ang nag-iimbestiga, iba ang nagpo-prosecute. Kaya kadalasan, pag tinignan mo ang statistics ng mga kasong nagtatagumpay sa ombudsman, mas madami tila yung nadidismiss o mga na-acquit kesa sa nako-convict. Dahil dito sa matinding korupsyon na lumabas, magandang legasiya sana kung makikita natin na madami talagang mananagot. Dahil nakakalungkot man, pero ang politika natin tila naging negosyo. Tama. Nakakalungkot kasi parang yung iba pumapasok sa politika para gumawa ng pera. Ginawang negosyo. Tama. Ginawang negosyo ang politika. Attorney, isa pa. Eto, attorney, bibigyan kita pa, sagutin mo lang kung gusto niyo po sagutin. Sa tingin nyo, hindi naman sasabihin ni BBM na may makukulong bago magpasko kung wala siya talagang alam na most guilty na pwede nang iselda. Di ba po? Hindi, ang kaso kasi dito ay malinaw naman na plunder. Yes. At pagka sa ngayon, meron tayong tinatawag na dati, probable cause yung quantum of evidence na required, pero ngayon, reasonable certainty of conviction. Kung talagang makikita na merong paper trail, talagang pumasok yung pera, ganito kalaki yung nakuha at nagkaroon ng conspiracy, siguradong mapapile sa court yan. At pag yan ay na-file sa court, since ang life imprisonment ang plunder, habang dinidinig ang kaso, siguradong nakakulong yung mga kakasuhan. Pero hindi nangangahulog ng guilty na kasi Yes. may proseso tayo. Yes. Balik tayo dun sa sinabi kong Bill of Rights kanina. Kasama Yes. sa Bill of Rights yung right to due process. Ah, Didinggin muna. okay. At pagka napatunayan talagang guilty, makukonvict. At sana nga makonvict kasi So, yung iba, So- sabi nyo nga kanina, nakalusot, naging senador pa. so ang tanging option dito ay si Ombudsman Remulla. Mahusay dapat ang pagpo-prosecute at Ni ang Ombudsman. pag-iimbestiga. Opo. Kasi ito ay involved ang mga public officials. Ang ombudsman ang pangunahing ahensya na mamumuno rito. Tama po. So, kinakailangan suportahan ng taong bayan. Para yan. isang pa sa Sandigan Kinakailangan Bayan. na kung kayo ay may alam, magbigay kayo ng impormasyon at magtulong-tulong tayo. Dahil doon lang sa ganong klaseng hustisya, doon ko lang nakikita na magkakaroon ng pagbabago. Kung walang mananagot, nakakalungkot man, pero nagiging cycle. Tama. Kung maaalala mo, kasamang Mike, nung araw nagkaroon ng 1 billion peso march. Yun, 1 million peso. Pero wala nangyari. Tungkol sa PDAF, Ayun, may 1 trillion peso march. Lahat mga naging senador pa Kaya nga, maghihintay na naman ba tayo na magkakaroon in the future ng 1 quadrillion march? Kaya nga So, kinakailangan, ito'y kailangan masimulan na. At ito kung mapakita ng Pangulong Marcos na talagang may mananagot at may makukondik, ito'y maaring maging magandang legasiya niya. Correct. So, kinakailangan malaking challenge, lalo na may mga ganitong usapin na sinasangkot din siya. So, kailangan din niya namang sagutin yun. Yes. At kailangan maimbestigahan mabuti. Sa ngalan ng public service. Napakalabo kasi ng script nitong mga ito Madali lang gumawa ng mga Kwento, pananalita ng mga
ebidensya. Tama. Pero kung hindi mo naman tatayuan at panumpaan sa tamang proseso tulad ng hukuman na doon ka mismo dalhin yung iyong pinaglalaban, tingin ko. At sasali ka dun sa ICI investigation. Yan. Yes. At magko-cooperate ka. Ito po ang ebidensya ko. Ito po ang mga dokumento. Doon lang magkakaroon ng successful prosecution at Yes. totoong pananagutan. So, Otherwise, wala. Alam mo, maganda yung kasama natin si Attorney DJ Jimenez eh. Now, maiintindihan ng mga tao ito. Oo. Number one, ano naging papel ni Ombudsman Remulla? Bakit ayaw na ayaw ni Senator Amy Marcos, kapatid ng presidente ito ayaw na ayaw ni Senator Amy Marcos na makaupo si Remulla Oo, ayaw. as an ombudsman. Dahil nung panahon ng mga DDS, nung nakaupo ang dating administrasyon na si Martires, ko? Dating ombudsman, malaya ang may sumasalo sa ombudsman eh. Ngayon si Remulla na ang ang ombudsman ng taong bayan. Tama. Nakikinig ngayon sa taong bayan, pinakikinggan ng lahat. Tinatama yung mga dapat itama. Correct. Para maibangon yung ahensya, yung institusyon ng pagiging ng ombudsman. Ngayon, maganda na nagiging takbo, kaya pala ayaw nila. kaya ayaw ni Amy ibaba kay Ombudsman Remulla ang pagiging ombudsman kasi nga nababahala sila dito sa mangyayaring kaganapang pagnanakaw. Kaya nga pag bumaba ang baba ng ombudsman, magpapalit ng bagong poging ombudsman, bababa yung dating ombudsman, wala na silang magagawa kundi pababa. Kaya nakakapagpabababa. Teka muna, babalikan ko yung attorney. Baka kay Bato tayo pumunta niya. Bababa niya. Babalikan ko si Saldi ko. Kasi ngayon lang lumabas sinasabi niya napilitan lang daw siya na magsalita. Amunin mo na, Boss Mike. O kaya nga, bakit ngayon ka lang nagsalita? Hindi kaya nga, tulad ng sinasabi ko, dili kaya napangakuan ni Sara, na kapag dahil gipit na kita nyo naman sa itsura niya. Ito Namayat. singit ko lang. Ang dami mong pera. Pero yung itsura mong ganyan, Grabe. daig mo pa pulubi sa EDSA. Oo, tsaka Buti pa kami ni Attorney DJ. Hindi ako, Boss Mike, nung nakita ko, parang, sabi ko, ano to, bagong product ng St. Peter? Yun na nga, pwede na maging model. Parang model ng St. Peter Pero alam mo, halatang halata sa itsura mo. Huwag naman yung St. Peter. Ano ba pa rin? Dapat Arlington. Talagang uli. Ito kasi, alam naman natin na may rally. Tama. Diba? Itong parating na 16, 17, 18. Bakit nataon na itong paglabas ni Saldico na may part 1, part 2? Mukhang paaabutin pa hanggang part 6. Tama. Parang Fast and Furious, Kung may expose ka, expose mo na lahat. Hindi yung part 1, makikiramdam ka pa na kung ano ang pulso ng taong bayan, kung maniniwala ba silang scripted ka, kung maniniwala ba silang totoo ka. Baka naman yun yung instruction ni Sara. Ay, siyempre, ganyan din ginawa niya Nung nag-expose siya, nung interview siya ng MMM9. Di ba? In-interview siya nun. Di ba? In-interview siya ng MMM9. Part 1. Part 2. Part 3. At Saldi, shoutout sa sound effects mo. Napapagalong kami. Ako ay inutusan. Ako ay... Ano talaga pag tinitigan mo, i-analyze mo, attorney, ikaw, sanay ka dyan. Kung kinakabahan at nininervyos at nagsisinungaling ang tao. Habang binabasa niya yung kanyang script, kasi ako, attorney, tulad namin dito, wala kaming binabasa. Walang kahit na nakita mo naman, sariling opinion, pananaw. At kung ano yung maalala mo sa mga nangyaring nakaraan. Kung totoo, si Saldico, tanda nyo, hindi na kailangan na gumawa pa ng babasahin niya sa harap ng kamera. Tama. Dire-diretso, sasabihin niya talagang eto totoo. Yes. Alalang-alala ko pa. Kasabwat si ganyan. Yes. Nag-usap kami ng ganito, nag-usap kami ng ganyan. Yes. Hindi yung, saan ba galing nga pala yung papel na binabasa mo? Tama. Tanong ko. Baka nanggaling sa naglabas kay Gutesa. Pinakamaganda dyan talaga. Sige, Bon, attorney. Totoo yung sinasabi niya. Pumunta siya sa Philippine Embassy at ito magagawa siya ng under oath with supporting documents. Yes. Isabit niya sa IC.
Yes. Pero sa ngayon, kung ganun lamang ang magiging basihan natin, maglinay muna bago tayo. Magdahan-dahan. Magdahan-dahan. Magdahan-dahan mga kababayan, ang ibig sabihin ni attorney sa paniniwala sa mga sinasabi ng mga makakating labi. Tama. Ganyan kasi ginawa nila eh. Natatandaan mo yung logic nilang pulburon video. Yan na. Nakonect. Pinatagal ng 3 taon. Ano nangyari? Wala. Wala. Nga. Yan kasi mag-iingat po tayo sa ating mga desisyon. Style nila kasi yan. Style nila. Ngayon, inaamon ka namin sa saldi ko. Pumunta ka ngayon sa ICI or tama si attorney Sa sa embahada. embahada kung natatakot ka umuwi. Diba? I-file mo ngayon ang dapat mong i-file. At sa mga naniniwala, kung gusto nyo, i-impeach nyo si BBM. Tignan natin kung tatagos. Ito nga yun attorney. Pero pa siyang sinasabi na sana mailabas ko ang katotohanan bago ako mapatay ni Romualdez at ni Bongbong Marcos. Ang galing ng drama. Nakakaawa ka sa totoo lang parang ikaw ngayon nagiging biktima na. Biktima na. Yun yung nangyayari ngayon. Biktima ka ba? O talagang ikaw ang nambiktima sa mamamayang Pilipino? Tama. Kasabwat mo ngayon yung mga tao na nambiktima noon. Tama. Paulit-ulit nilang ginagawa yung ganyang sistema. Kaya nga. And I'm very happy to the Filipino people. Kasi konti ang naniniwala. Nakita naman natin kung hindi makikipagsabwatan yung mga ibang mga may pansarili rin siguro na interes. Kaya sila sumasali. Wala naman bilang. Correct. Sabi ko nga, nasa ilalim ng LRT, nasa ilalim ng overpass. Tama. Ilan? 5 sila kasama yung kalbo. Kalbo na malaki tiyan. Naalala ko tuloy nung bata ko, inaasar ko yung kay kaklase ko, baka ginawa mo rin, attorney. Magsumbong ka pa sa tatay mong malaki tiyan panot. Nagamit mo ba yun? Di ba? Ngayon may kaso yun. Pero mabalikan ko yun Nagamit mo rin yun. Mabalikan ko yung partner. Yung sinasabi na yun. Alam mo, yung kaka-fake news na ng ganyan, to be honest, yung ginawa ni Saldi ko ngayon, na paglabas ng statement niya na ganyan, hindi na paniniwalaan ng tao. Mahirap ng paniwalaan kasi ang Pilipino ngayon nagsusuri na eh. Matalino Kumbaga na. nagpa-fact check na sila. Yes. Ang ginagawa nila Saldi, kagaya ng ginawa ni Gutesa, ang ginawa ni Saldi ko ay isa lang, character assassination na naman ito sa mga tao na pinaiinggitan at kanilang kinakalaban. Kaya pala kulang pala yung info na mga taong magde-destabilize dito sa presidente. Kasabwat din pala tong Saldi ko na to. Alam mo Saldi ko, hindi ka maliligtas sa statement mo, katulong mo ang mga Duterte. Sususugan ko. Susugan mo na. Itama mo ko pag mali ako. Okay. Hindi kaya sila nagiging desperado na dahil malapit na silang masukol lahat Tama. ng mga magnanakaw sa gobyerno? Tama. Kaya eto nagtutulong-tulong itong mga hinayupak na ito. Malamang. Sabi nga ni Pangulo, mga kawatan kayo. Oh yeah. Sabi niya yon. At yung mga kawatan na yon, At yung mga kawatan na yun, malapit na kayong makulong. Hindi na kayo aabutin ng Pasko. Tama. Sabi niya yon. Oh. Pero eto, hindi kaya ganon? Kayo talaga ang totoong gumagawa na ito. Kaya ano ang ginagawa nyo kay Pangulo? Sisirain nyo yung maganda niyang kredibilidad. dagdagan ko yan. Kapag dinaman nyo pa ang unang ginang, magsuntukan na lang tayo ngayon. Alam mo, kaya tingin ko mahalaga din na sagutin mo dahil siyempre, it's a free country, lahat ay pwede naman magsalita, pero kinakailangan magsalita pa rin. So abangan natin kung anong sasabihin ng presidente. ng Pangulo. Kasi gaya neto, Boss Mike, Attorney DJ and Biani Koy, gaya neto, isa na naman senador ang nagtatago sa kabundukan. Dahil inaano na ng ICC. Kita nyo po, lahat ng nasa kwadra nila pinaghahanap ng batas. Iyan na nga, sususugan ko ulit. Susugan mo na yan. Kita mo, matapos nalabasan ng warrant of arrest ng ICC Wala si pa, Bato. may report lang. Report lang, okay. Napabalita pa lang. Pinapyawan. Napabalita. Tapos matapos mag-release ng pahayag ang Pangulo na kayo ay ikukulong. Bakit bigla kayo naglabas ng video ni Saldi ko? Tama. Wala naman yata.
Mukha naman yatang hindi nyo mauto yung mga matatalinong Pilipino. Diversion. Ang kaya nyo lang utuin yung iilan lang na mga naniniwala sa inyo. Mapanlin lang. Mapanlin lang tulad nino Sara Duterte nyo. Oh, no joke, no joke. Pero ako medyo paliin ko konti. Pero kasi akong pinagkakatiwalaan na sources. Yung pinakita niya sa akin na documents, it came from nasa ibang bansa galing. So naniniwala ako na ito yung dokumentong magpapatahimik kay Senator Bato. Okay. At itong dokumento na to, na pwede siyang damputin anumang oras. Warrant of arrest nga. Oh. Pero ito pinakita sa akin lang. Ako kasi alam niyo naman kung sino ang katabi ko. Sino ang Si tao. Atty. DJ, katabi Siya mo. DJ, sino ba gusto mo? Sino ang katabi ko? Sa likod ng mga pagpapakulong na yan. Wait. Attorney, in this kind of situation where Bato. Senator Bato is really in the pink blink of the ICC. What can you say about that? Is it legal to arrest Senator Bato? Alam nyo, una sa lahat, no, kung talaga namang intention na siya ay outrightly arrestuhin, di dapat yan hindi na ina-announce ni Ombudsman Remulla. Yes. In a sense, Gusto ko yan. Gusto ko yan. maganda magpasalamat din siya dahil in fact, in-inform na nga di ba? Ang basa ko dyan, dahil nga po subsequently, nagkaroon ng issue nga kung tama ba yung pagkaka-aresto. Kasi po, nabanggitin natin uli yung Bill of Rights na sinabi ko kanina. Okay. Sa Bill of Rights na yun, tanging local court lamang ang pwede magpa-aresto o di kaya, if you are caught in the act of committing a crime, yung tinatawag nating warrantless arrest, pwede kang arestuhin. Yung nangyari sa dating Pangulo, although water under the bridge, halo-halo nga ang opinion. Dahil nga ang sinasabi ng Pangulo, may batas naman tayo na nakalagay doon, you can either surrender or you can extradite. So ang pinili nila ay isinorender. Pero ito ay isang issue na nasa Korte Suprema pa Hindi dinesisyonan pa ng Korte Suprema kung in hindsight, dapat nga ba na nag-apply muna ng local court. Ngayon ako po, nabanggit kanina ni Mike, nag-aaral po tayo ng Doctor of Civil Law. Ang akin pong dissertation ay tungkol sa mga international warrant. At malinaw naman, meron tayong batas, yung extradition law na si dating Pangulong Marcos Sr. pa ang may akda, na talagang dapat talaga dumadaan sa local court. Kaya lang, medyo nagkaroon ng gray area kasi later on, nagkaroon ng yung law on against anti-humanitarian law. Nagkaroon nga ng batas na pwedeng pwedeng i-argue rin ng pamahalaan na at that time, as the architect of foreign policy, gusto ko sumunod doon sa ating international obligation kaya pina-aresto ko. Yun ang yun ang stand ng Malacanang. Pero dahil nga ito'y inilagay na issue sa Korte Suprema at recently ang Korte Suprema ay naglabas ng rules on extradition na dapat dadaan pa sa local court. Sa aking palagay, kaya in-announce ng Ombudsman Remulla na may warrant, hindi nila siguro i-implement yung nangyari kay Digong dati. Dahil nga, overtaken by events. Dahil nagkaroon na ng rules ang Supreme Court at nagsabi nga si ES nung huli na dadaan yan sa local court. So dapat kung ako naman si Senator Bato, total naman pinakita niya nun na Matabang siya. Okay, diba? Arrest me, sabi niya. Ito. Dapat hindi naman siya magtago kasi, ito yun, no? diba? Sabi niya nun, no? Come on, Mr. Trillanes! Pick my day! ng ICC. Sige! Sumama ka pa magkakapusas! So dapat, given na may legal issue naman, dapat wag siya matakot. Well, hindi ko sinasabing natatakot, pero... Nasabi mo na, attorney. yung siya ay hindi nagpapakita kasi. Yung signal... Hindi siya nagpapakita pero nagpapakita ng takot. Diba? Pero attorney, ang punto ko rin kasi yan, kailangan talaga ni Bato na pumunta ng ICC. Kasi po, siya ang magsisilbing
witness ni Digong eh. Tama doon. Siya ang Actually, magpapatunay na wala Oo. silang kasalanan. tama. Kasi ano yan it may make or break the case of Duterte dahil pwede niyang sabihin na yung mga namatay are merely collateral Yes, damage damage. dun sa war on drug. Kaya lang, tatandaan natin, dalawa yung kaso, no? Yung sa war on drug at saka yung Pagpatay. yung pagpatay sa Davao. So hindi ko alam kung paano nila Oo. didepensahan yung Sa Davao Davao, Death Squad. Davao Death Squad. Yun Tsaka ang, yung sa mga... issue. Pero dito sa drug war, pwede talaga, dapat talaga. In fact, kung magtuloy ang trial, although ngayon, suspendido pa dahil hindi pa alam kung kayang mag-trial nung former president, witness dapat si Bato. At malaking tulong siya. Malaki. At kung sinabi naman niya noon na siya ay willing, pwede talaga siya sana magpakita at harapin niya. At saka, attorney, sabi niya naman noon mahal niya si Duterte, tatay. Siya na nga daw yung tumayong pangalawang ama. Minsan papaniwalaan mo kung talagang uto-uto ka eh. Sabi ni Bato, ako kahit saan pumunta, si Tatay Diggs sasamahan ko. Tama. Sabi niya yun, kahit saan pa. Oh. Nung nauna na si Digong, hindi na nagpakita. Ito, Nauna pang nagtago. ito, may hamon ako sa mga dilis. Kayong mga dilis, mga DDS, hamunin nyo si Senator Bato de la Rosa ngayon. Palabasin nyo, sumuko na. Nang sa ganoon ay mas makatulong doon sa Netherlands sa inyong poon na si Rodrigo Roa Duterte. Malaking ginhawa. Malaking ginhawa sa kampo ng mga Duterte to. Ilabas nyo na si Bato. Kaya, kasi bringing home kanila itapon si Bato sa Netherlands. Tsaka ito Bring yan him home. Sabi nga nila kay sa Digong. mga DDS. Bring Bato to. Bring Bato to Hague. Bring Bato to Hague. Sabay-sabay. Bring Bato to Hague. Yan. Bring Bato to Hague. Tsaka, Sa ano? ayun. Tsaka, sa mga DDS, ganito lang yan. Kung ayaw nyo si Digong malagay sa garapon dahil may stress yan pag na-stress siyempre, di ba? Baka alam mo na, pag doon walang libing doon, cremate doon Pare, cremate. Pero alam mo, pwede rin naman na aminin na lang lahat Aminin na lang lahat ni Bato lahat yung kasalanan kung gusto niya iligtas si Digong. Diba? Aminin mo na lang lahat Pagkakataon mo nang bumawi siya, itunuring mong pangalawang ama. Kaya nga Pero tsaka pa isa pa, yung giginhawa, kapag nandoon si Bato, may mag-aalaga, may magluluto ng mga ng mga gusto niyang kainin, nandyan si Bato. May maghuhugas ng kanyang katawan, sama na natin yung kanyang, di ba? Hindi na daw niya kaya dahil mahina na yung katawan. Di ba? May malaking tulong ito. Sa palagay ko, ini-exhaust lang naman ni Senator Bato yung legal remedies niya kung maho-hold niya yan. Pero sa dulo, dahil siya naman ay officer and a gentleman, siguro talaga namang eventually haharapin niya. Pero attorney, nag-file siya ngayon kahapon Yun nga, sa Supreme Court. Sa Sa tingin niyo po, anong basehan niya para i-grant yon? Hindi kasi nga, babalik tayo dun sa nangyari dati, challenge siya sa Supreme Court. Yes. Although, moot and academic na yan dahil hindi nandun na si dating Pangulo Pero may tinatawag tayo kasing transcendental importance. Ibig sabihin, kung yung bagay na nangyari sa dating Pangulo ay napaka-importante para sa Pilipinas, ang Korte Suprema natin pwede pa rin mag-rule doon. So, yun ang gustong mangyari ni, dahil nag-intervene ata siya doon, dahil alam niya na pwedeng siya rin ay ma-issuehan. So, sana ang Korte Suprema, lalo na kung gusto naman natin ipakita sa international community na may gumagana tayong hudikatura, sana din nga, mag-issue na rin ang Korte Suprema. Kung sabihin ng Korte Suprema na hindi, international obligation natin yan. So exemption yan dun sa constitutional provision. O kung sasabihin ng Korte Suprema, hindi, dapat complementary yan. I-reconcile natin yung ating saligang batas at saka sa Rome Statute, dapat yan dadaan pa rin sa local court. Sana sabihin na. Para ang mga taong bayan, hindi na rin nag-aaway-away dahil madaming mas mahalaga pang bagay na dapat pag-usapan. Pero attorney, given na kasi nandun na si Digong no? Nandun na So, wala nang other choice kundi tumulong siya sa pagpapalaya kay Digong. Kasi Ayun nga, habang nagtatagal siya at humarap si Digong doon,
walang didepensa kay Digong. And I think naman whether maaresto siya o hindi, siguro kailangan talaga niya na mag-testify. Kaya lang, sa haba ng kaso na aabutin sa Hague, hindi natin alam kung talagang matatapos ba ito ultimate. Kasi lalo na ngayon na merong motion yung kanyang lawyer na hindi daw niya kayang mag-trial kasi matanda na talaga eh. So pag yun lumabas na hindi talaga kaya mag-trial, mukhang walang mangyayari. Di ba? Attorney, di ba mas maganda na kung gusto talaga na mapabilis na mapatunayan kung talagang walang kasalanan nitong si Bato at si Digong, mas maaga siguro, mas maigi siguro na maaga nang sumurrender. Pero kaya lang siguro sa tingin siguro ng defense team ng Duterte, mas madelay ang kaso, mas pabor sa kanila. Kasi syempre kung mapabilis, eto naman, usapan lang, parang napakahirap din siguro na matapos yung mga declaration ng dating Pangulo laban sa ICC. Parang mga tao rin to. So, ewan natin kung ito ay papabor sa kanya, di ba? Hindi kaya alam na nila yung magiging, attorney, magiging desisyon. Kasi alam naman, bilang ikaw na tao na nakagawa ng kasalanan, alam mo kung guilty o hindi Ikaw mismo. Di ba? Beyond that, syempre, papasok din dyan yung impression nila na meron din bias sa international community dahil nakita naman natin ng dating Pangulo kung paano niya banatan ang ICC at ang ibang bansa. Hindi natin masabi kung natuwa ba sa kanya at ito ba ay babalikan siya. Sige pinagmumura mo kami dati. Sige, tingnan natin. Pero, attorney, hindi natin masabi. Commonly, if ever ganyan ang sistema, mga ilang taon nang itatagal pa ni Digong doon sa pamamalagi ng ICC na hinaharap niya tong kasong to. Pinakamababa. Hindi ko ba mahirap natin ma-estimate pero talagang sa dami ng testigo at yung kita nyo naman yung hearing nila, hindi yan every week o every month Several months So, kaya talagang medyo matagal ito. Yan ang realidad. So, yung doon pa lang, attorney, boundary na no? Oo. Ako sa totoo lang, tingin ko hindi matatapos yung kaso sa ICC. Na doon na siya talaga aabutan na Magarapon! Kumbaga, parang tingin ko, hindi matatapos talaga ang kaso. Kasi magpipresenta mo ng prosecution. Ilan ang witnesses nila. Kung ang kaso parang kung mga tatlong beses ka lang sa isang taon mag-hearing o 2 beses, tapos ang witnesses mo 30, ilang taon yun? Prosecution pa lang yun. Paano pa yung defense evidence? So kaya... Yung sagot pa, no? Yung sagot pa. Kaya talagang medyo... It's going to be challenging. Challenging. Ayan, kita nyo, malamang po sa malamang sa garapon ng tuloy. So shortcutting ko, attorney, yung tanong ko. What if maabutan na talaga siya ng pagkuhan ni Taning sa kanya dun sa kulungan? Well, kung hindi ka kasi ma-convict tapos, dumating na yung time mo, you will never be convicted. You will be considered innocent. Kasi parang sa atin din proseso ng batas, hanggat hindi nagiging final ang iyong conviction, innocent ka pa rin. So, depende na lang sa tao na titingin sa mga sumubaybay. Iba naman yun. Iba naman yung how people will judge, how history will judge. So, ibang usapin yun yan ay usaping political. Kaya pala... Hanggang legal lang po ako. Labas po ako yan. Dito naman tayo kay Kiko Barsaga, attorney. Ano masasabi mo dyan? Kasi, eto, isama na natin tong isang laging sigaw ng sigaw sa kalsada. Ululaway. Yung sinabi ko yung susumbong ko pa sa tatay, magsumbong ka pa sa tatay mong malaki kang yung kalbo pala, yung malaki siyang kalbo. Babalik tayo again dun sa Bill of Rights na sinabi natin kanina. Kasama dyan yung tinatawag nating freedom of expression and of the press and to peaceably assemble against grievances against the government. So yan ay kung tutuusin sa isang ordinaryong mamamayan, malaya ka. In fact, pagka sinabi mo na dapat ang Pangulo ay mag-resign na, yan ay kasama pa rin doon sa free speech at yan ay suportado ng
Declaration of Human Rights, Mhm. bawat isa sa atin, kagaya ng kung sino mang vlogger, ay may karapatan magbigay ng kanyang opinion. Oo. Kung ang kanyang opinion ay hindi, dapat nga siguro mag-resign na ang Vice President o Oo. mag-resign na ang President, Tama. yan ay kanyang karapatan. Ah, Pero, pero, kung ang iyong Layunin. layunin ay dapat siya mag-resign at dapat wag natin sundin ang batas at Yes. wag na siyang mag-function bilang pigilan natin na i-discharge ng Pangulo ang kanyang trabaho, ibang usapin na yon. Yun. At iba ring usapin, kahit na sabihin mong hindi bordering towards that, Oo. pero kung ikaw naman ay isang public official, Mhm. ang unang-una mong obligasyon ay to abide Mm. and support yung Constitution. Pero kung ang sinasabi mo sa saligang batas, kung ang saligang batas, tinuturing tayong isang republika, tapos sinasabi mo na, hindi, dapat maghiwalay na ang Visayas, Mindanao. Visayas at Mindanao, medyo pagdating sa isang pagiging public official, may mga implication yan doon sa tinatawag nating ethical standards na Nako. dapat din. Yan ay maaaring magkaroon ng administrative consequences. So, may posibilidad na pwede palang matanggal bilang kongresista itong si Kiko Barsaga? Pagka ikay isang miyembro ng Congress, whether Senate or pag sinabi mong Congress, ano yan Senate at saka lower lower house. house. At saka In a whole, Pero in a whole. as a whole, no? Kung ikay may ginawang laban sa saligang batas o may ginawa kang unethical, pwede ka talagang kasuhan sa Ethics Committee at ang Senado acting as a collegial body o ang House of Representative acting as a collegial body, yan lang ang pwedeng magtanggal sa iyo. In fact, kung matatandaan nyo nga yung kaso ni Jesus is Lord. Ni Joel Villanueva. Joel Villanueva, no? Di umano ay may rekomendasyon na siya ay tanggalin. Kung tutusin, nasa sa Senado rin yun kung susundin ang rekomendasyon ng ombudsman nung mga panahon Nung na mga yun. panahon na yun. Pero dito, attorney, talagang galit yung mga kapwa niya congressman sa kanya Mukhang yun ang, talagang yung ethical complaint niya, talagang aatinan daw at hindi siya umaattend. Hindi siya umaattend, yung mga nagrereklamo sa kanya, gigil na. Di ba? Yun, syempre, independent and constitutional body po yan. Ihintayin po natin kung anong sasabihin. Hindi naman natin pwedeng pangunahan. Ang sinasabi ko lang, meron pong distinction kung isang ordinaryong mamamayan ang magsasaad ng kanyang opinion at kung ikaw naman ay isang public official. Dahil dapat bilang public official ay sinusunod mo ang saligang batas. Hindi mo ini-encourage na wag sundin ang ating sambayan ng Pilipino. Pero kung ikay si Juan de la Cruz at napapagod ka na sa mga nangyayari at sinasabi mo, sana mag-resign na lahat ng mga senador. O kaya may birthday wish ka na sana i-abolish na. Yung mga korap, mawala na. Kung yun parang ay si Cara David. birthday wish mo, yan ay naaayon pa rin sa iyong karapatan na bilang ordinaryong mamamayan na magbigay ng iyong opinion. At yan ay sakop nung tinatawag nating freedom of expression. Pero kung papasok yung, speaking of freedom of expression, kung yan ang tingin ni Barsaga sa sarili niya, na naglalabas siya ng kanyang expression, ako rin maglalabas din ng freedom of expression. So, Sige. alam mo kung ano? Ano? Wala kang kwentang kongresista. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, nag-aaya ka na lusubin yung mga pribadong tahanan para lang makapag-showcase ka ng iyong freedom of expression. Mandadamay ka ng ordinaryong Pilipino, nasasamantalahin mo yung galit ng iba para lamang magkaroon ka ng fame sa makuha ng atensyon sa lahat ng mainstream media. Yan ba ang freedom of expression sinasabi niya? Isa lang sabihin ko, walang hiya ka, Hong. Man. Ito nga balikan natin tong rally, attorney. Grabe kasi para bang ang number one player sa rally ngayon ay etong INC. 'Di ba? Kasi sila yung pinakamarami. Aminin natin 'yon, marami talaga. Yung kanilang tagasunod, talagang pag sinabi ng kanilang ministro at ni punong pangkalahatan,
ka Eduardo Manalo, talagang nasunod sila. Yun talaga yung kanilang aral. Pero base nga sa kanilang deklarasyon naman, ito ay prayer rally. Oo. So, wag din natin sigurong pangunahan dahil baka naman talagang Yun talagang pakay nila magdasal, no? At maayos. So, wag lang sanang magamit. Oo. What if, attorney, what if ulit, kung ang kanilang entablado ay mahaluan na may sisigaw ng BBM resign, yung ba ay matatawag pa rin natin na parte pa rin ng kanilang pronouncement na sila daw mananawagan lang para sa kapayapaan? Syempre kung talaga magkakagulo, di ba? Magkakaroon ng doubt, no? And sa dulo naman kung magkagulo at makikita naman natin yung nangyari nitong uli, tila kinasuhan naman yung mga nanggulo sa rally. So hindi naman malayo na kung merong manggulo at malinaw na sila ay tinanim lamang, pwede din silang kasuhan. Kasi ako naniniwala naman ako na sa hanay naman ng INC, ayaw nila din ng marahas na pagpupulong. Palagi naman ganun sila at makikita naman ninyo na tuwing after rally, naglilinis di ba? So, ang nakita ko lang nitong 1 trillion march, lahat ng mga nagrarally, sila mismo nag-aaway And parang hindi malinaw kung anong purpose Kaya ewan natin kung ganun din ang mangyayari ngayon. Ako, sa akin lang, muli ako mananawagan sa punong tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia na si kapatid na Eduardo B. Manalo. Ka Eduardo, naniniwala po kami sa inyong gustong mangyari na papayapang pamamaraan ng pagpapakita ng inyong pagkadismaya kung ano man ang nagawa ng gobyerno. But please, kapatid na Eduardo Manalo, huwag niyo pong kalimutang ipanalangin pa rin po ang kapayapaan ng ating bansa. Naniniwala rin po ako na nasa inyo po ang paspas upang maging mas maayos po ang rally na ito. Tulad nito, ito kasi yung pagkakasalansan nila ng para galitin ng taong bayan. Marami ngayon ang nagsasalita na masyado namang tulad nito, ito nakikita ko to against kay Pangulong Bongbong din. Sino? Sabi ni Shelo Magno, nag-post. Ang tanong ko lang, Saldico, sabi ni Shelo Magno ang tanong ko lang kay Saldico, parang sobrang tanga naman ni Pangulong Bongbong Marcos na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion. Pwede na niya iisaksak yun sa NEP. Sa NEP. Pa lang. Just asking, sabi ni, totoo naman di ba? Tama. Kaya medyo malaki ang butas netong mga Statement ni Saldico. Siguro, titignan niya muna, kaya may part 1. May part 1. Obserbahan mo na. Sa part 2 ko na itatama yung mali. Itatama yung mali. Kasi tama yon sinasabi ni Boss Mike. Kung talagang na kukurakutin ng Pangulong Bongbong Marcos ang 100 billion, hindi niya hintayin yung unprogram. Diretso sa NEP yan. Ikaw na rin nagsabi, ang utos ng hari di mababalik. Bakit niya pa pipiliin yung second option? Doon na siya sa first option kasi siya ang hari. Okay. So, ang layo ng logic mo, Saldico. Kulang na lang sa'yo, ataol. Dito nga papasok, yung kung talagang lihitin mo yung kanyang sinasabi at yung kanyang purpose, hindi pwedeng public pronouncement lamang na gano'n. Kailangan siya ay sumali sa investigasyon ng ICI, ilahad niya kung anong ebidensya meron siya, at ipakita niya sa taong bayan. Dahil nga, kung public pronouncements lang, madaming magiging katanungan. At kung hindi ito maisasagot, wala. magiging baliwala. Kaya nga, attorney, tulad yan, ang dami na ngayon yung mga nakakaunawa, nakakakita, at nakakapuna. Dahil karamihan ng mga nasa social media, katulad namin, nananaliksik din naman kahit papano. Kaya nga yung ating kaninang pinag-uusapan, bago tayo mag-umpisa rito, na eto na nga, yung 100 billion ni Saldico na isiniksik ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong nga dyan, tulad ng sinabi ko, bakit nagbito si Pangulo ng 194 billion? Yes. Butas na naman. Butas. So, diba? ang sabi niya, ang presidente lang ang
nakakakuha ng unprogram. So magkasabwat si Joel Islord at presidente. Saan kinuha yung unprogram ni Joel Islord? Yon. Sa unprogram. Oo. Di magkasabwat. Hindi kaya ang totoong magkakasabwat dito ay yung mga nag-usap-usap. Siyempre. Tulad nino, GIL, Joel KOJ, Villanueva. Joel Villanueva. Si Jinggoy. Jinggoy. Chis Escudero. At yung ngayon, nadadamay pa, Mark Villar. Pili mo na. Saldico, pumunta sa opisina mo. Si Chis Escudero. yun. Ano pinag-usapan nyo? Diba? Hindi kaya kayo lang yung nag-usap, pero bakit parang gusto nyo sirahan si Pangulo? Baka nakakalimutan nyo si Pangulo ang naglantad ng mga katarantaduhang pagnanakaw na to. Pwede ba yung Boss Mike? Pag nanakaw ka, ilalantad mo yung pagnanakaw? Hindi maaari yun. Kalokohan di ba? Siyempre nga naman ang mga tinamaan, mga big time na magnanakaw ng nakaupo na matagal. Si attorney, tanongin mo, attorney, ikaw magnanakaw ka, ilalantad mo yung nakawan? Syempre hindi. No? Kaya nga, I think mahalaga rin dito na marinig natin ang paliwanag ng Pangulo. At sa dulo, sa tingin ko, kung nagkaroon siya ng lapses sa pag-a-approve dahil kung ano tingin ko, yun ang dapat maging malinaw ang paliwanag niya. Para ang messaging, malinaw din sa taong bayan. Pakita niya na, hindi, wala talaga ako dyan. Ako ay nabigyan lamang ng assurance na ito nga yung ayos na ito at ako'y nag-rely, kaya pinirmahan ko. Pero hindi nangangahulog ang... may kinalaman siya doon. Kaya nga So, kailangan mapaliwanag din talaga. To simplify, parang ganito lang yan, attorney. Si Boss Mike ang anak ko. Sabi niya, Nyolo, Papa, may project kami. Magkano anak? Ang project mo lang 1,000. Ginawa niyan 3,000. Tiwala ka sa anak mo. O sige, pipirmahan ko na yan. Parang ganun lang yan To simple as that. Diba? Hindi na tinanong yung teacher. Oo. Tiwala ka Nandun tayo At saka dito po sa gobyerno, may sarili pong kalayaan. Kaya nga po dinivide into 3. Hindi po pinangihimasukan ng Pangulo yan. Ang legislatura at ang judiciary. Diba? Kaya nga, malaya nilang nagawa to. At yung iba nga, sa sobrang hindi na kaya ng Pangulo, binito niya na. At sabi niya, hindi niya na makilala yung budget. Dadagdagan ko. Susuga mo. Hindi malaya. Nakasanayan nila. Tama. Dahil matagal nang nangyayari itong kalakaran ng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Tama. Wala pa si Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon. Meron ng mga magnanakaw. Correct. Yan na nga ba sinasabi ko? Kaya kung sasabihin nyo na ngayon lang nangyari ito, teka muna, aralin nyo maigi. Kailan ba nagkaroon? Nag-umpisa yung ganyang mga sistema. Bakit yung mga binoboto nyo, sila-sila pa rin? Sige, Boss Kaya Mike. walang nagbabago. Sige, Boss Mike. Flip-tapin mo. Flip-tapin mo na, Boss Mike. Teka muna. Sa totoo lang mga kababayan, kararating lang namin. Medyo wala pa tayo sa mood, kaya lang itong si Saldi ko. Ako ito. Para sa panghuling mga benga natin sa kanila. Ako talaga, malabo na paniwalaan ng isang Saldi ko na makikita mo yung itsura na kulang na lang isang perma. Oo, isang perma ni Duterte at talagang on the go na siya. Kita mo naman, di ba? Habang nagsasalita, nanginginig yung kanyang mga kamay. Di ba? At kapag ka naman nakita mo, yung kanyang bibig, halos hindi maibuka. Siyempre. At kailangan i-edit yung bawat mga salita. Siyempre. Kasi halatang halata na hindi galing sa puso at isip sa katotohanan yung pinaghuhugutan niya. Kung hindi may dumidikta, ako'y naniniwala ang dumidikta dyan, kaalyado ni Sara. Ito pinakamatindi doon. Go. Alam mo kung ano? Ano? Dahil natin dito. Saan kayo makakita ng isang tao na nagbabasa na pinatotohanan niya? Ang tindi nga naman talaga. Ganyan naman talaga ang kalakaran ngayon sa pagsisinungaling. Aba, literado pa. Aba, ang tindi mo naman, Saldi. Hindi ka na nadala. Hindi ka naman nahiya. Ganyan ba talaga ngayon ang mga politikong makakapal ang pagmumuka? Ganon talaga, sanay na sanay yung mga sinungaling sa paggawa. Paggawa ng mga kasinungalingang katang-isip nila. Ang sakit talaga ng katotohanan ngayon sa publiko at napapakita na.
Pero ewan ko na lang sa mga kababayan natin kung may maniniwala pa at kayo ba ay mapapamangha sa kasinungalingang pinaggagawa nila. Sabi nila, ngayon lang nangyari to. Oo, ngayon lang nangyari to dahil buong buo kakainin kayo ng Pangulo. Maghintay lang kayo, ubusin ang fake news nyo dahil lang ang huling tungan nyo ay sa oblo. Kaya mga DDS, tigitigilan mo kami sa kalugaan nyo dahil kahit anong paninira nyo, hindi tatagusto. Ang tatagos sa selda ang bagsak ninyo. Pero isa lang talaga yung aking nakikita rito. Ano ang nakita mo, Boss Ang Mike? nakikita ko, abay magkakasama sila sa oblo. Ay, syempre. Pinangako ni Pangulo, matutupad dito. Of course. At syempre, sabi nga ni attorney, legasiya mo, Pangulo, ipakulong tong mga magnanakaw na to. Yes. Speaking of mga magnanakaw sa publiko at sa pera ng pondo ng taong bayan, magbilang-bilang na kayo. Oh, yeah. Pagdating ng Disyembre, ang isa sa mga binitawan ni Pangulo ay mangungulungan na kayo. Tama. Abay, hindi pa ba kayo matutuwa mga kababayan dahil yung gusto nyong mangyari sa mga mandarambong ng pera ng taong bayan ay ipasok sa kulungan ang mga walang yana ito. Tama. Kawawa naman si Banat Bay at saka si Maharlika, wala nang pamamaskuhan. Ay, naku po, hindi nila kayang gawin kasi yung mga banateros nga na naman. Siyempre, alam mo naman ang hinihintay ng mga yan, sumahod. At, siyempre, gumawa ng fake news. Kaya sa paggawa ng fake news, napakaraming mga Pilipino na bubulag nila. Kaya sa panahon na ito, maging mapanuri tayo at wag nang mangangamba. Dahil mayroon pong mga taong nagbabantay sa kanila at hindi po titigil ang hindi banateros to Bengador! Yes, upang tsaka benggahin sila. Banatan mo, Nyulo, last mo na yan. At last Sabi ng Pangulo, sa Pasko kayo sa selda kayo magpapasko, kaya kakanta ko kayo. Kampana ng simbahan ay nasa selda na. Doon na magpapasko ang mga walang ya. Magugas na ng plato, doon na po kayo. Magnanakaw kasi ang mga katulad nyo. Siyempre, ang huling banat kay attorney DJ Jimenez. Attorney DJ Ao, kiki-chok-chok. Kaya sa dulo maging leksyon ito, no? Sa ating lahat, tandaan natin na ang pagiging honest, no, ay nagsisimula sa tahanan. At ito ay ninonurture sa eskwelahan at tinutuloy sa ating buhay. Sana itong mga nangyari sa ating bayan ay magsilbing aral. Okay. At ibalik natin yung basic virtue of honesty at sana maging may pag-asa pa, no, ang ating lipunan, ng ating gobyerno. At tatandaan po natin ang tagumpay ng gobyerno ay tagumpay ng natin. taong bayan. Napakagaling nun, Thank you. attorney. Salamat, Sir, attorney. alam nyo ngayon lang natin na si attorney ng live nakasama. Sana attorney sa susunod, ano? Oh. Pero pwede ka na eh. Certified Attorney, bingador ka na eh. No? Oh, attorney, Ako, biker lang. Muntik ko nang kantayin yung chorus. ano. Jinggaysan, mga ngalembang na. Oh, yeah! Sa selda sila magkasama, mangungulungan na. Oh, yeah! Jinggaysan, mga ngalembang na. Pero sa susunod po na kasama natin si attorney DJ, sa totoo lang po, may hinanda po itong kanta. Oo nga eh. Attorney, kantay mo na. Chorus lang. Ako nakakanta. Kinakanta kasi ni attorney kanina, sabi niya, ikaw ang pag-asa. Andun ka sa ibang bansa. Garapon na si Duterte. Kawawa ang mama. Ayun! So mga kababayan, hanggang dito na lang ang ating palatuntunan, no? Bingador. Kita-kita po tayo next week. Ano po? Tuwing Friday ba tayo? Yeah, we have a Monday. Wala pa hong regular. Baka last day na ho namin dito. May sasabihin pa yata si attorney. Attorney. Shout out ko lang ang NBI na nag-celebrate ng kanilang 80th Ayun. Hey! anniversary. Tayo po ay naging bisita kagabi. Ayun. Isang guest. Nako, maraming Oy, salamat. Direk. I love you, Direk. Thank you very much. Attorney, for baka sa- mga Facebook accounts nyo, pwede nyo po i-shoutout dito. Oo nga. Actually, hindi ko naman monetize yun, pero kung kayo po gusto mag-follow, meron po akong
na-hack na pay. Actually, sinimulan ko po yung aking advocacy noong 2011 pa. Hindi pa ho uso yung mga nag-TikTok. Nagbibigay na ako ng libreng payo Yun! sa Facebook at sa Instagram, yung mga na mga marginalized. So, na-hack nga lang last year. Kaya nawala yung aking mga followers. Pero may bago ka na, di ba? Nagbago po ako, yung The Pinoy Street Lawyer Yung? Official. Ito po ay isang online advocacy page. Ina-advocate ko rin po ang wellness. Ako po isang siklista rin. Uy. At yung pagpapaliwanag sa mga komplikadong batas. Yun po ang ating Ayun. Maraming salamat po, attorney. Sana makasama ko po kayo namin. Follow daw kayo mga kababayan. Ha? Kay Attorney DJ Jimenez, Pinoy Street Lawyer. Yan po ha. Hanapin nyo sa Facebook. Opo, yung YouTube mo. Instagram. May YouTube po ba kayo? Meron din, pero hindi ko. Hindi, Hindi ako marunong kasi Hindi active. tuturuan pa ako. Sige, tuturuan natin si attorney. Anyway, guys, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel sa lahat ng mga platforms. Sundan po kami sa mas mainit pang usapan. Kasama natin si paring Nyolo. At kasama rin natin si Boss Mike Siyempre. Cervera. Ako po, si Biyahe ni Koy TV. And si Attorney DJ Jimenez. Menes. Ang ating unang-unang guest dito. Yo. Maraming salamat po. Dahil sa Bengador, walang kawala. Ang may Ang sala! masaya! Isa pa. Attorney, dahil sa Bengador, Bengador, ang walang kawala wala ang may ang may sala. sala. Okay. Dahil sa Sa Bengador, Bengador, walang kawala ang may sala. Yo! Ayos. Ayos. Guys. See you. Bye. Oy, off nyo muna.